You do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes, yes po. What do you know about it, Mr. Chair? You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mais. Pero ang niraise Ayan guys, good morning guys. So ito, panoorin natin to guys. Sagutan nila Congressman Marcoleta at saka ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ayan guys. Inakusahan si Congressman Marcoleta ni Attorney Tumutorgo na nanlilindang daw sa mga sa mga post, ganun guys. So ito yung example guys ng one good example ng isang fake news na vlogger guys, Attorney Pamandin. So hindi niya masagot directly yung mga tanong ni Congressman Marcoleta eh. So let's make a reaction video to this and yeah, kayo na mag-decide guys kung tama ba o mali yung pagka-interpret ko dito or ganun guys. So let's panoorin natin guys. issue pong issues doon. Maraming hindi binabayaran ng tax ang ABS-CBN. May mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo? Ayan guys, galit na galit si Attorney Marcoleta dahil inakusahan siya ng vlogger lawyer na ito ng panlilinang daw at panloloko sa mga taong bayan. So, tuloy natin guys. Sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang kumabyo ng opinion. Attorney kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Palusot.com, Attorney. Hindi daw fake news yun guys. Hindi daw fake news yun guys, kundi opinion niya. Alright, okay ka din Attorney Okay ka din Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang kinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Ayan na. Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize. Medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Ayan na. Ikaw ang mandilin lang, hindi si Congressman Marcoleta. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Hindi. Kung abogado ka talaga, Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yun.
With that, we'll dwell to the next issue, no. Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya we cannot mag-apologize, do it, but I guys. think we cannot force him to Private public figure. Backward konti. Abogado ka pala na nagtuturo sa Ayan. Ateneo. Ayan At guys, so, sinasabi mo, ang mabigat pala to si Professor Attorney Tumuturgo, guys. Ricky Tumuturgo. Lawyer na, professor pa ng Ateneo. Wow, mabigat. diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ayun na. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang Patay ka karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusap Lawyer versus lawyer, guys. So, pagalingan na lang talaga to. Pero feeling ko dito kasi si Attorney Tumuturgo ang medyo alanganin dito, guys. Kasi siya yung nang bato ng negative statement against kay Congressman Marcoleta. So, tuloy natin, guys. usapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo. Ayan. Ano yung walang clear na sagot si ano ba tawag dito? Ay, sorry, walang clear na sagot si Atty. Tumuturgo. So, tuloy natin, guys. Pakinggan yung mabuti, guys. Ayan, no? hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta. Huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi. pinag-uyapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Ala! Ang layo ng sagot mo, attorney, Ang layo ng sagot mo. No, nililihis mo yung issue, eh. Sagutin mo lang yung tanong ni Marcoleta, na Congressman Marcoleta, attorney. Ikaw naman, no? Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata. Kailangan siguruhin mo. Yata. Nagsalita ko doon. Anong Ayan. parte ng speech ko? Attorney. Ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Patay ka ngayon. Honorable Congressman Marcoleta, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol. Ay, hindi. Ay, nako, attorney. Professor ka pa man din ng Ateneo. Professor ka pa man din ng Ateneo. Tapos ganyan ka sumagot. Kakahiya ka, attorney. Kakahiya ka, attorney. Panagutan mo yung statement mo. Diba? Hindi ganun.
Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi, nangangahulugan. Ayan, pasimpleng. Guys. Ayan, pasimpleng tinira si Barbers ano? Okay ka din, okay ka din, Congressman Marcoleta. Kailangan i-establish ninyo. Tuloy natin, guys. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong kung ano yung Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair. ano po kasi Sagot, attorney. Alright. Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabi kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado, eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Grabe, no? Professor ng Ateneo. Tagahatid ng fake news, guys. Grabe naman to. Tagahatid ng fake news sa professor, lawyer, vlogger ng professor ng Ateneo, guys. Pambira. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kaya kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun, eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo, eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Pagkatapos, tatanungin kita nga. Ngayon, kung anong panliling lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan, eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakibo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpolator. Ang haba ng interpolation mo. But I will not deduct that sa sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or that will be it? Mukha ni Mukha ni Congressman Fernandez. Mukhang bully talaga, eh, Yung mukhang sarcastic ba?
mukha ng isang sarcastic na tao. Ayan, no? Pagmumukha niya, no? Alright. So yun lang po. Siguro we give you time also to to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your Dapat nga, madisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po to have siguro, fairness, and Mr. Chair? maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa ganyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ano. Ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung Yes, we understand your situation, Okay Attorney. Hukayin mo yan para makasagot ka ng maayos sa Attorney Ricky. Hanapin mo nang hanapin yan. Pero tingin ko sa'yo, talaga nagpapalusot ka na lang, Attorney eh. Anong masasabi nyo, guys? Anong masasabi nyo? Right. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya, and we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. At last na po ito. So hinahanap ko po talaga yung Ayun, vlog nahanap ko na na. yun kung tungkol saan. So Ayun na guys, nahanap na ni Attorney. So pakinggan ko na natin. po. October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlililang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi Ano nga? opinion ko po ito. Sabi ko, Oo nga, hindi panlilinlang yon. Opinion. Nakipag-handshake ako. kaya nga, ang At sinabi sinabi ko lang, ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is your magkaroon point? Ayan, pumasok patuloy naki-epal patuloy itong si Castro. Anyway guys, yun lang. Thank you so much for watching. And see you on my next video guys. Bye-bye for now.